Hello guys, continuation po sa Life Coach Motivation POV na ginagawa ko. Thank you so much po sa lahat ng madadaanan ulit ng content ko na to. Hari nawa po sa amot dalangin ko po sa ating creator. Try nyo pong tapusin. Try nyo pong umpisahan mula part 1 hanggang final part. Bali, part 6 na po to guys. Part 6 na po. Duktong-duktong po to guys. Booster lang po to. Refresh lang po to sa mga magbibigay pa sa atin ng booster para tumibay ang kapit natin sa ating Panginoon at sa kanyang bugtong na anak. Amen. To God be the glory po talaga. God bless us all po. Ingat po tayo palagi. Lagi po nating asam-asamin tayong lahat na nakikita pa sa iba't ibang platforms, tayong lahat na nagpa-follow sa isa't isa, tayong lahat na binigyan ng Panginoon ng motivation na ipanalangin nating dagdagan pa niya ng dagdagan ng faith natin, ang motivation natin, ang trajectory tinatahak ng bawat isa sa atin, naway papunta po talaga dun sa itaas, naway papunta po talaga sa lingap at pagliligtas ng ating Panginoon through His begotten Son. Amen. To God be the glory po talaga, and God bless us all. Additional refresh po ulit para madagdagan pa yung booster, yung faith natin sa ating Creator. These are the 4 things that lead many people to hell. Lagi po natin itong tandaan guys, napaka-vital po nito. Bible verse po, Romans 6 verse 23. Sins is anything that goes against God's will. Ano man pong maliit o malaking transgression na ginagawa ng isang tao, ay maglilid po sa kanya yan papunta sa tormented place. Kaya ingatan po natin yan guys. Yung nagawa ko na pong previous kong content, yun pong 7 deadly sins, tapos vital po dun yung 5. Yun nga pong, basta nasabi ko na po yan eh. Nandyan po yan, kalkalin nyo na lang po yan. Yun po yung hatred, gluttony, basta 5 po yan eh. 5 po yan, hindi ko na matandaan eh. Basta nandyan po yan sa content ko, pakikalkal na lang po guys. So, yung pangalawa po na importante talaga na maglilid talaga sa tormented place sa isang human being. Number 1 po, sins, any kind of sins. Number 2, unbelief, yung pong hindi talaga tayo nagkakaroon ng tiwala, ng pananalig. This is the rejecting our Lord Jesus as the Son of God and Savior of this world. When anyone is refusing that our Lord Jesus is our Savior, we are rejecting the only way to be saved from hell. John 4 verse 16. So ang pangatlo po, rejection of the Holy Spirit. He convicts us of sin, leads us to repentance, and empower us to live a holy life. When we reject the Holy Spirit, guys, we are rejecting God's help and guidance. This can lead us to sin and ultimately to hell. Acts 7 verse 51. Lalagay ko na lang po dito yung mga vital verses na paulit-ulit nating pasadahan at pagnilayan. Thank you guys talaga. And last but not the least, number 4 po, hardening of the heart. When we harden our hearts, we become resistant to God's truth and to His love. This can lead us to the point where we have no longer able to repent of our sins and turn to God. Hebrews 4 verse 7. Hell is not a place that God wants anyone to go to. He loves all His creation and wants us to be with Him in heaven. However, He has given us free will and freedom, and we are free to choose our own path.
If we choose to sin and reject God, then we will end up in hell. So guys, paks po to. Sana po talaga guys, wag nating gayahin yung ginawa kong content na a letter to a friend. Wag nating hintayin ma-late tayo. Wag nating hintayin maubusan tayo ng opportunity ng time. Kasi life is truly fragile. So guys, thank you so much po. Part 6 na nga po to, no? Siguro isa na lang po, isa o dalawang part na lang po. End na po. Thank you so much po sa inyong lahat na magtatapos ng content ko na to. Sana po bawat parte talagang pagnilayan po nating lahat. Bigyan po natin ng pansin, ng panahon, yung mga verses na nilalagay ko, vital po yan guys. Hindi po yan masusulat sa love letter ng ating creator kung hindi po yan mahalaga. Sana po lagi po nating pagnilayan talaga ang mga banal na tagubili ng ating Panginoong Hesus nung siya'y nandito pa, na binigyan niya po ng diin, binigyan niya po ng tagubili ng lahat ng kanyang mga followers, ang kanyang mga dakilang apostol, ang mga banal niyang apostol na sumunod sa kanya hanggang huling hininga nila, na sila nga pong lahat ay dumanas ng karumal-dumal na kamatayan. Sana po guys lagi po natin pagnilayan talaga yung mga insidenteng napanood nyo na po sa bawat part ng mga contents ko. Lahat po yan talaga may maliit na motivation tayong makukuha. Thank you so much po sa inyong lahat. Ang binibigyan po natin ng glory ang ating creator kapag tayo talaga pinakakain natin ang ating spirit ng mga salitang galing talaga sa ating Panginoon. Kasi word of God is life. Word of God is life. Word of God is salvation. Yan po ang ating weapon. Panlaban po talaga natin ang salita ng ating Panginoon. Sa anumang paraan guys, ililigtas tayo ng mga banal na salita ng ating Panginoon kapag ito'y patuloy-tuloy nating isinasabuhay. Alam po ng Panginoon na araw-araw nagkakasala ang isang human being. Pero bagamat tayo nagkakasala, kapag tinatahak po natin ang trajectory papunta sa Kanya, iingatan po tayo ng ating Panginoon. Ang mga kasalanan pong magagawa natin ay magagaan na lang at tayo po'y laging mauunawaan ng ating Panginoon. Amen to that guys. Thank you so much po. Sundan niyo pa po yung last part. Maraming salamat po talaga sa pagtatapos nyo ng bawat content ko. Hari manawari po kasama natin ang ating Panginoon sa bawat pagkakataon na tayo naghahanap ng motivation na papunta sa Kanya. To God be the glory po talaga. God bless us all. And guys, always remember, faith is our weapon. Dito sa last generation of humanity na punong-puno ng apostasy, materialism, and deception. Ililigtas po tayo ng Panginoon kapag talagang nandun tayo sa motivation na papunta sa kanilang mag-ama. Amen. Ingat po tayo and God bless us all po. Thank you po for watching. Sundan nyo pa po. Maraming salamat po talaga. Ingatan po nawa tayong lahat at ang buong pamilya natin ng ating Creator at ng kanyang bugtong na anak. Amen.